Ang himala ng Maynila, 3 oras, isang puso. Ako si Abdullah Al-Rashid, isang 55 taong gulang na bilyonaryo sa langis mula sa kaharian ng Saudi Arabia. Ang buhay ko ay puno ng karangyaan na inaasam ng lahat. Ang petrolyo ay umaagos na parang tubig. Mayroon akong mararangyang palasyo sa Riyadh, pribadong jet, na nagdadala sa akin sa buong mundo. Ngunit sa nakalipas na 2 o 3 buwan, ang aking katawan ay nagsimulang magbigay ng babala. Paminsan-minsang pananakit ng dibdib, pinagpapawisan sa kalagitnaan ng gabi. Akala ko, stress lang iyon sa negosyo. Ngunit sinabi ng aking doktor sa Saudi na kailangan ng masusing pagsusuri. Ipinadala niya ako sa Amerika, ang bansang pinaniniwalaan kong may pinakamahusay na sistema ng medisina sa mundo. Ang aking pribadong jet ay lumipad sa mga kontinente patungo sa Los Angeles. Ako ay nakaupo sa marangyang cabin, humihigop ng espesyal na kape. Sa tabi ko ay ang aking kalihim at ang security team. Ako ay 100% sigurado, ito ang Amerika. Ang mga nangungunang ospital, tulad ng Mayo Clinic at mga world-class na doktor ay naghihintay sa akin. Ang aking pera ay kayang bilhin ang lahat, maging ang buhay. Ngunit nang lumapag ang eroplano at ako ay dinala sa examination room, hindi nangyari ang lahat gaya ng inaasahan. Tiningnan ng Amerikano na doktor, isang matangkad na puting lalaki na may gintong salamin, ang resulta ng aking pagsusuri at umiling. Ginoong Al-Rashid, ang iyong puso ay may matinding bara. Ang pangunahing coronary artery ay halos 90% na makitid. Kailangan nating gawin ang bypass surgery. Ngunit huminto siya sandali. Ang mukha niya ay naging seryoso. Ayon sa patakaran ng ospital, hindi kami tumatanggap ng mga high-risk na kaso na tulad nito kung hindi ka mamamayan ng Amerika o walang ganap na sakop na health insurance. Ang gastos ay magiging napakataas at mayroon ding panganib para sa aming mga doktor. Humihingi kami ng paumanhin. Tinatanggihan ka namin. Halos hindi ako makapaniwala. Tinatanggihan nila ako? Ako si Abdullah Al-Rashid, may-ari ng bilyon-bilyong bariles ng langis. Ang pera ko sa bangko ay sapat na para bilhin ang buong ospital, ngunit iginiit pa rin niya. Batas at etika, sir. Hindi kami magsasapalaran. Sinubukan ng aking kalihim na makipagnegosasyon, nag-alok ng mas maraming pera, ngunit walang nangyari. Umalis ako sa ospital na iyon, nagalit na galit. Ang dibdib ko ay nagsimulang sumakit muli. Malamig na pawis ang umagos. Agad akong sumakay sa eroplano, pabalik sa gitnang silangan. Ngunit habang nasa daan, sumidhi ang aking kondisyon. Nagdeklara ang piloto ng emergency, kailangang lumapag sa pinakamalapit na paliparan, Ninoy Aquino International Airport, Maynila, Pilipinas. Halos matawa ako sa sarili. Isang maliit na bansa sa Asya na minsan ko lang napuntahan para sa isang business meeting. Kilala lang para sa mga beach at street food. Siguradong napakaluma ng kanilang sistema ng medisina. Malamang luma na ang ospital at ang mga doktor ay hindi dalubhasa, ngunit wala akong pagpipilian. Ang eroplano ay yumanig, mahigpit kong hinawakan ang braso ng upuan. Ang imahe ng palasyo sa Riyadh ay sumulpot. Ang nag-iisa kong anak na lalaki, 20 taong gulang, ay kailangan pang magmana ng imperyo. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Ang paglapag ng eroplano ay nakakagulat na malambot, hindi tulad ng isang emergency landing. Bumukas ang pinto, pumasok ang mainit, maalinsangang hangin. Ang amoy ng sampaguita na may halo ng amoy ng bagong lutong adobo ay lumutang. Ang mga opisyal ng paliparan ay nakapila, nakasuot ng barong Tagalog, yumuyukod ng may ngiti. Ang pinuno ng grupo ay nagsalita ng matatas na Arabe. Mabuhay, Ginoong Al-Rashid. Naghihintay na po ang ambulance. Dadalhin po namin kayo agad sa isang nangungunang ospital. Tumingin ako sa paligid. Malaki at malinis ang paliparan, ngunit nagdududa pa rin ako. Kaya ba talaga nila akong alagaan? Ang ambulance ay umarangkada, ngunit ang Maynila ay traffic na traffic. Ang traffic ay napakahaba. Nagreklamo ako sa isip ko, ito na nga ang developing country, mabagal at magulo. Ngunit nakakagulat, nagsimulang tumabi ang mga kotse sa harap. Walang sirena na umiihip. Nagtaas ng kamay ang mga pribadong driver at ngumiti sa ambulance na mabilis na dumaan, mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba,
ngunit hindi pa rin ako sumasang-ayon. Dumating kami sa ospital, isang mataas na gusali. Ang pangalan ay nakasulat sa Ingles at Tagalog. Ako ay iginulong papasok. Ang mga nurse ay sumalubong ng may ngiti, ngunit nang makita ko ang attending physician, natigilan ako. Isang babae, nasa maagang 40s. Medyo morena, tuwid ang itim na buhok na nakatali. Ang nameplate niya ay nakasulat, Dr. Maria Elena Marilen Reyes. Isang babaeng doktor sa aking kultura. Bihira ang babae na surgeon, lalo na sa kaso ng puso. Humarap ako sa kalihim ko at sinabing tumawag ng lalaking doktor. Hindi ako nagtitiwala. Ngunit ngumiti siya ng banayad, nagsalita ng malinaw na Ingles. Ginoong Al-Rashid, ako po ang pinuno ng cardiac surgery team dito. Nagsanay po ako sa Harvard at Singapore. Napakabigat po ng resulta ninyo. Kailangan ng agarang operasyon. Kung maghihintay pa, hindi na po aabot. Tiningnan ko ang ospital. Medyo luma ang mga dingding. At ang kagamitan ay hindi mukhang kasing bago ng sa Amerika. Umiling ako. Hindi. Babalik ako sa Saudi. Ngunit ang dibdib ko ay sumakit ng matindi. Ako ay natumba. Nang magising ako, nasa ICU ako. Ang IV line ay nakasaksak sa aking braso. Ang amoy ng antiseptic ay lumutang. Malambot ang liwanag. Ang tunog ng monitor ng pulso ay tik-tik-tok. Nakaupo si Dr. Marilen sa tabi ng kama. May hawak na tablet. Gising na po kayo. Masaya po ako. Binigyan namin kayo ng temporary blood thinner. Ngunit kailangan po ang operasyon bukas. Ipaliwanag ko po. Tiningnan ko siya. Nagdududa pa rin. Ngunit nagsimula akong matakot. Bakit tinanggihan ako ng Amerika? Ngunit tinanggap ako rito? Nang gabing iyon, nakahiga ako, nakatingin sa kisame. Ang amoy ng pagkain ng ospital ay lumutang, hindi marangya. Ngunit nagdala ang isang nurse ng arroz caldo. Kain po kayo ng kaunti, sir, para lumakas po kayo. Ang mga mata niya ay kumislap sa ngiti. Humigop ako. Ang lasa ay mainit. Kakaibang pakiramdam, mabuti. Ngunit nagreklamo pa rin ako sa isip ko. Luma ang ospital, babaeng doktor, Pilipinas. Makakaligtas kaya ako? Kinabukasan, sumikat ang araw sa bintana ng ICU. Ang Maynila ay nagising na. Ang tunog ng sasakyan ay lumutang mula sa malayo na may halo ng tunog ng mga ibon sa paligid ng ospital. Nakahiga ako, nakatingin sa kisame. Ang katawan ko ay mahina pa rin, ngunit ang dibdib ko ay hindi kasing sakit kagabi. Pumasok ang nurse. Si Ate Liza, may dalang tray ng agahan, mainit na arroz caldo, ang amoy ng ginger ay lumutang. Kain po kayo ng kaunti, sir. Kailangan po ng lakas para sa operasyon ngayon, sabi niya nang mahina habang inaayos ang unan para makaupo ako ng tuwid. Tiningnan ko ang pagkain, hindi steak o gin tonic na prutas, ngunit arroz caldo na may itlog at malutong na gulay. Sumubo ako. Simple ang lasa, ngunit nagpainit sa aking tiyan. Kakaiba, hindi ako nandidiri. Pumasok si Dr. Marilen, nakasuot ng puting gown, ang buhok ay nakatali. May hawak siyang folder ng test results. Kumusta po kayo kagabi, sir? Tanong niya nang may ngiti, malambing ang boses. Tiningnan ko siya, nagdududa pa rin. Hindi pa rin po ako sigurado, luma ang ospital, ang kagamitan ay hindi mukhang moderno. Bakit niyo ako tinanggap? Tinanggihan ako ng Amerika. Tumawa siya ng mahina. Ang tunog ay parang hangin na humahaplos sa dahon. Sir, hindi po ito ang pinakamarangyang ospital sa mundo, pero hinding-hindi po namin tatanggihan ang pasyente dahil lang sa pera o peligro. May team po kami na handang tumulong palagi. Binuksan niya ang tablet, ipinakita ang scan ng aking puso. Ang artery ay nakabara, kulay pula. Nakita niyo po? May blood clot. Kung maantala ang operasyon, pwedeng pumutok. Gagamitin po namin ang balloon technique para palawakin ang artery at maglalagay ng stent. Hindi po aabutin ng 13 minuto pero kailangang tumpak. 13 minuto? Kinunot ko ang noo. Ilang beses na po kayong gumawa ng ganitong kaso, doktor? Sa bansa ko, ang malalaking kaso ay dapat lalaking doktor. Hindi siya nagalit, ngumiti lang. Gumawa na po ako ng higit sa 100 katulad na kaso. Nagsanay po ako sa Amerika at Europa. Pero dito, teamwork po ang mahalaga, hindi kasarian. Magtiwala po kayo sa akin. Tumahimik ako. Tumingin sa paligid ng silid. Ang monitor ng pulso ay tik-tik-tok.
Ang graph ng puso ay mukhang moderno, ngunit ang dingding ay may maliliit na lamat at luma ang floor tiles. Nagreklamo ako sa isip ko. Ito na nga ang developing country. Hindi bago ang kagamitan. Kulang sa karanasan ang doktor. Ngunit pumasok ang kalihim ko at bumulong, "Sir, chinek ko na po. Nangunguna po ang ospital na ito sa Asya para sa puso. Ang survival rate ay higit sa 95%. Umiling ako, hindi pa rin naniniwala. Pumasok ang medical team para maghanda. Nagbigay ng sedative ang nurse. Nagsimula akong antukin. Ang imahe ng palasyo sa Riyadh ay sumulpot muli. Ang anak ko, ano ang mangyayari sa kanya kung mamatay ako? Ang amoy ng anesthesia ay lumutang. Kinain ako ng dilim. Nang magising ako, nasa recovery room ako. Malambot ang liwanag. Ang tunog ng ventilator ay mahina. Nakaupo si Dr. Marilen sa tabi ng kama. May malaking pawis sa noo niya, ngunit malapad ang ngiti. "Tagumpay po, sir." 12 at kalahating minuto. Ang artery ay lumawak na. Ang stent ay nasa perpektong posisyon. "Ligtas na po kayo." Tiningnan ko siya, litong-lito. "Totoo ba?" "Hindi ako nasaktan." Tumawa siya. "Anesthesia, sir. Pero ang puso niyo po ay normal na ang tibok." Binuksan niya ang tablet. Ipinakita ang before and after na larawan ng operasyon. Ang artery na dating nakabara ay malinaw na ngayon. Ang dugo ay umaagos ng maayos. Halos hindi ako makapaniwala. "Ikaw lang ang gumawa, doktor." Umiling siya. 10 team po. Anesthesiologist, surgical nurse, medical technician. Lahat po kami nagtulungan. Wala po kaming iniiwan. Tumingin ako sa paligid. Ngumiti ang mga nurse. Ang isang nurse, si Ate Liza, ay may hawak na tray ng juice. "Inom po kayo, sir. Sariwang buko juice. Nakakatulong po sa paggaling." Ang amoy ay matamis. Humigop ako, malamig at nakakapresko. Ngunit nagdududa pa rin ako. Luma ang ospital. Bakit mas mabilis kaysa sa inaakala? Nagtanong ako, bakit po tumanggi ang Amerika pero tinanggap niyo ako dito? Tumahimik siya sandali. "Dito po, naniniwala kami na pantay-pantay ang buhay ng lahat kahit saan man kayo nanggaling, mayaman o mahirap. Hindi kami nagsasapalaran pero ginagawa namin ang lahat." Ang mga salita niya ay nagpatahimik sa akin. Naalala ko ang sarili ko, isang bilyonaryo na bumibili ng lahat gamit ang pera. Ngunit dito, binigyan nila ako ng buhay, ng libre. Nang hapong iyon, nakahiga ako, nakatingin sa labas ng bintana. Nakita ko ang ilog Pasig na dumadaloy ng dahan-dahan. Ang mga bangka ay dumaraan. Ang mga bata ay naglalaro sa tubig. Ang amoy ng sampaguita ay lumutang. Ang isang nurse ay umaawit ng mahina, isang malambot na kundiman. Nakatulog ako, napanaginipan ang disyerto sa Saudi, ngunit sa pagkakataong ito, may malinaw na batis na dumadaloy. Nang magising, bumalik si Dr. Marilen dala ang test results. "Maaari na po kayong maglakad bukas. Makakauwi na po kayo sa loob ng 3 araw. 3 araw? Napakabilis ng paggaling mula sa heart surgery." Tiningnan ko siya. "Doktor, salamat." Ang salita ay lumabas ng kusa. Ngumiti siya. "Walang anuman po. Tungkulin ko po." Nang gabing iyon, nag-isip ako. Ang Pilipinas, na minamaliit ko, luma ang ospital, pero niligtas ang buhay ko. Babaeng doktor, pero mas mahusay kaysa sa mga lalaking doktor na kilala ko. Siguro, mali ako sa simula pa. Kinabukasan, nakapaglakad talaga ako. Matibay ang mga binti ko. Maliit lang ang peklat sa dibdib ko. Ang nurse, si Ate Liza, ay nagdala ng tungkod. "Dahan-dahan lang po kayo, sir. Langhapin niyo po ang sariwang hangin." Dinala niya ako sa paligid ng patient zone. Malawak ang ospital. Isang malaking hardin sa gitna. Matataas na puno ng niyog. Pulang gumamela. Ang amoy ng bagong gupit na damo ay lumutang. Ang tunog ng fountain ay umaagos. May isang batang pasyente na tumatakbo, tumatawa ng malakas. Tumingin ako at ngumiti nang hindi ko namamalayan. Sumunod ang kalihim ko at bumulong, "Sir, chinek ko po ang balita. Ang BBC ay nag-uulat tungkol sa Saudi bilyonaryo na naligtas sa emergency heart surgery sa Pilipinas. Nagulat sila na napakabilis ng paggaling niyo." Tumawa ako ng mahina. Oo, nagulat ako, pero nagduda ako sa sarili ko. Bakit ko naisip na luma ito? Medyo luma ang gusali, pero malinis. Kinintaban ng sahig. Lahat ng nurse ay nakangiti.
Hindi tulad ng ospital sa Europa na napuntahan ko, malamig doon parang makina. Lumapit si Dr. Marilyn sa akin. May hawak na baso ng herbal drink. Inom po kayo. Pandan na pinakuluang may ginger. Nakakatulong sa daloy ng dugo. Ang amoy ay mabango. Humigop ako. Matamis at malamig. Doktor, sabihin niyo po sa akin, bakit naiiba ang ospital na ito? Umupo siya sa tabi ko, nakatingin sa hardin. Sir, 30 taon na ang nakalipas. Napakalayo pa ng Pilipinas sa mundo. Luma ang mga pampublikong ospital, kulang sa doktor. Pero nagsimula kaming mag-invest sa tao. Ipinadala namin ang mga doktor namin sa ibang bansa para mag-aral at ibinalik ang teknolohiya. Pero ang pinakamahalaga, wala kaming iniiwan. Mayaman man o mahirap ang pasyente, dayuhan man o Pilipino, pantay ang paggamot. Nagpatuloy siya ng mahina ang boses. Nagsanay ako sa Amerika. Nakita ko ang mga kaso na tinanggihan dahil sa pera. Dito, wala kaming ganyan. Mayroon kaming Universal Health Insurance System. Tumutulong ang gobyerno. Ang mga pribadong ospital ay nakikipagtulungan din. Tumahimik ako. Naalala ko ang sarili ko sa Saudi. Mayayaman na tulad ko, may mararangyang ospital. Pero ang mga mahihirap, hindi ko pinansin. Pero ngayon, kakaiba ang pakiramdam ko sa dibdib. Nang hapong iyon, naglakad ako sa maliit na conference room. Ang medical team ay nakaupo. May batang doktor, mga nurse, medical technician. Ipinaliwanag nila ang proseso ng operasyon gamit ang 3D image ng aking puso sa tablet. Nakita niyo po? Dito po namin inilagay ang stent. Maganda na po ang daloy ng dugo. Nagtanong ako, bago po ba ang kagamitan? Ngumiti ang batang doktor. Hindi po lahat, sir, pero maayos po ang maintenance namin at tumpak po ang team namin. Nakatulong na po kami sa mga pasyente mula sa buong mundo. Tiningnan ko ang mukha niya. Isang batang lalaki na wala pang 30, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa passion. Kinagabihan, umupo ako sa balcony, pinanood ang paglubog ng araw, kulay kahel at ginto na sumasalamin sa ilog Pasig. Isang bangka ang dumaan, ang bandila ng Pilipinas ay kumakaway. Ang amoy ng pagkain mula sa kantin ay lumutang. Sinigang na hipon. Nag-order ako para tikman. Maanghang at maasim, ngunit nakapagpasigla sa akin. Nagtanong ang kalihim ko, uuwi na po ba kayo bukas? Umiling ako. Isang araw pa. Gusto kong makasiguro. Nang gabing iyon, napanaginipan ko ang disyerto. Ngunit sa pagkakataong ito, may mga berdeng puno na tumubo sa gitna ng buhangin. Malalim ang ugat, umiinom ng tubig mula sa ilalim. Nagising akong nakangiti. Siguro, ang Pilipinas ay hindi lang transit point, kundi isang bagong simula. Kinabukasan, dumating si Dr. Marilyn dala ang magandang balita. Normal po ang blood results. Malakas na po kayo. Umuwi na po kayo bukas. Tiningnan ko siya. Doktor, mali po ako sa simula pa. Akala ko luma ito, pero ang puso pala nito ay mas malakas kaysa sa kahit saan. Ngumiti siya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Salamat po. Pero kailangan po ninyong alagaan ang sarili nyo. Kumain ng kaunti, mag-ehersisyo. Tumawa ako. Susundin ko po ang bawat salita nyo, doktor. Bago umalis sa ospital, naglakad ako para pasalamatan ang team. Niyakap ko si Ate Liza, nagbigay ng tip. Ang batang doktor, nagbigay din. Ngunit tumanggi si Dr. Marilyn. Huwag na po, sir. Tungkulin po namin, iginiit ko. Kahit man lang po tulungan ko ang ospital na bumili ng bagong kagamitan. Ngumiti siya. Sige po, sir. Pero tulungan niyo rin po ang ibang pasyente. Sumakay ako sa kotse. Nakatingin sa lumang ospital. Ngunit sa aking puso, ito ang pinakamaganda. Umarangkada ang kotse. Magulo ang Maynila, ngunit puno ng buhay. Bulong ko. Hindi ako makapaniwala. Dinala ako ng taxi mula sa ospital patungo sa isang marangyang hotel sa gitna ng Maynila. Ang kalihim ko ay nag-book ng suite na may tanawin ng ilog Pasig. Ngunit sa daan, muling humaba ang traffic. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga motorcycle ay nagsisingitan. Ang mga tao ay tumatawid sa kalsada. Ang amoy ng usok ng tambutso na may halo ng amoy ng street food, amoy ng pansit at kwek-kwek. Nagreklamo ako ng mahina. Ang Maynila ay magulo talaga. Maliit ang kalsada, maraming kotse. Bakit hindi gumawa ng mas maraming expressway? Ngumiti ang taxi driver sa rearview mirror. Ganyan po talaga, sir.
Pero sanay na po ang mga Pilipino. Nagtutulungan po kami at hindi madaling magalit. Tumahimik ako. Naalala ko ang ambulance kahapon. Lahat ay tumabi, kahit walang busina. Nang dumating kami sa hotel, yumuko ang receptionist. Mabuhay, Ginoong Al-Rashid. Naghanda po kami ng espesyal na suite para sa inyo. May serbisyo po ng in-house doctor. Malawak ang silid, malambot ang kama, maganda ang tanawin ng ilog. Ang liwanag mula sa tulay ng MacArthur ay sumasalamin sa tubig. Umupo ako, binuksan ang telepono. Ang balita sa BBC ay nagkakalat, Saudi billionaire, naligtas sa Pilipinas. Babaeng doktor, gumawa ng 30 minutong himala. Nag-uumapaw ang mga comment. Hindi ka pani-paniwala. Ang galing ng Pilipinas. Tinanggihan ng Amerika, pero tinanggap ng Pilipinas. Ngumiti ako, ngunit hindi pa rin ako tapos sa pagdududa. Tumawag ako sa anak ko sa Riyadh. Dad, masaya ako na ligtas ka. Sikat ang balita. Dito, kakaiba, luma ang ospital pero niligtas nila ako. Tumawa siya. Sabi mo, puro beach lang ang Pilipinas. Nagbago ka na, Dad. Nang hapong iyon, nagpahinga ako, ngunit hindi mapakali ang isip ko. Gusto kong malaman pa. Tinawag ko ang kalihim ko. Dalhin mo ako sa ospital ulit. Gusto kong makita ang likod ng kuwento. Nagulat siya. Kalalabas niyo lang, sir. Magpahinga po muna kayo. Ngunit iginiit ko. Bumalik ang kotse. Sa pagkakataong ito, hindi kami na-traffic dahil alam ng driver ang shortcut. Nang dumating kami sa ospital, nagmi-meeting si Dr. Marilen sa team. Nakita niya ako, ngumiti ng malapad. Bumalik po kayo? May symptoms po ba? Umiling ako. Wala. Gusto ko lang magpasalamat at makita kung paano kayo nagtatrabaho. Dinala niya ako sa lab. Automated blood testing machines. Hindi bago pero malinis. Isang batang medical technician ang nagpaliwanag. Gumagamit po kami ng AI para tulungan kami na mag-analisa ng data. Direktang ipinapadala sa doktor, mabilis at tumpak. Nagtanong ako, hindi po ba nasisira ang lumang kagamitan? Ngumiti siya. Maganda po ang maintenance namin. At magaling po ang team namin. Nakatulong na po kami sa mga pasyente mula sa Europa na sinukuan na ng mga doktor doon. Dinala niya ako sa operating room walang laman. Maliwanag ang ilaw, kumikinang ang metal na operating table. Dito, hindi po kami naghihintay ng mamahaling kagamitan pero nagsasanay po kami ng husto. Simulation po bawat linggo. Naalala ko ang Amerika, makabagong makina pero tinanggihan ako. Dito, luma. Pero tinanggap. Kinagabihan, dinala niya ako sa kantin para kumain. Kanin at ulam na mura, maanghang ang lasa. Magkasamang nakaupo ang mga nurse, tumatawa ng malakas. Doktor, ang pasyente pong Saudi malakas na po bukas. Uuwi na. Ngumiti siya. Nagtanong ako, hindi po ba kayo napapagod, doktor? Araw-araw may mabibigat na kaso. Umiling siya. Napapagod po, pero nakikita ko po ang pasyente na nakangiti, nawawala ang pagod. Nang gabing iyon, sa hotel, nakaupo ako sa balcony, nakatingin sa ilog, floating lanterns, kumikislap ang ilaw ng kandila. Ang amoy ng tuba ay lumutang, bulong ko, ano bang kalokohan ito? Ang Pilipinas na inakala kong luma, tinuturuan ako. Kinabukasan, naglakad ako sa palengke malapit sa hotel, punong-puno ng tao. Nagbebenta ng sariwang prutas, mabango ang hinog na mangga. Bumili ako at tinikman. Napakatamis. Ang nagtitinda ay nakangiti. Masarap po, sir. Tumawa ako. Napakasarap. Walang barrier kahit dayuhan ako. Pero nang hapong iyon, sumiklab ng kaunti ang symptoms. Kaunting pananakit ng dibdib. Nagulat ako. Tumawag ako kay Dr. Marilen. Agad siyang sumagot. Pumunta po kayo dito agad. Ang kotse ay humarurot. Muli, traffic ulit. Ngunit tumabi ang mga tao. Walang sirena. Ngunit mabilis ang takbo. Nang dumating kami sa ospital, chiinek niya. Maliit na blood clot pero kailangan ng gamutin ngayon. Emergency surgery ulit. Namutla ako. Ulit? Tumango siya. Opo, pero 13 minuto lang po ang kailangan ngayon. Ako ay ginulong sa emergency operating room. Maliwanag ang ilaw. Malakas ang amoy ng antiseptic. Mabilis. Ngunit kalmado ang medical team na nakasuot ng mask. Walang gulat. Nagsuot ng gloves si Dr. Marilen, malambot, ngunit matatag ang boses. Sir, relax lang po. Kami na po ang bahala.
Pumasok ang anesthesia sa vein. Unti-unting dumating ang pagkalito. Tumingin ako sa orasan sa dingding. Ang kamay ay tik-tik-tok. 13 minuto, sabi niya. Mahina ang tunog ng kagamitan. Nagsalita siya sa team. Baluun handa na. Stent position 2. Check ang pulso, bawat 10 segundo. Sumagot ang nurse. Check, doktor. Normal ang tibok ng puso. Pumikit ako. Ang imahe ng disyerto ay sumulpot. Ngunit sa pagkakataong ito, may maliit na kamay na humahawak sa aking kamay, mainit. Mabagal ang takbo ng oras, ngunit mabilis ito para sa team. Ang boses niya muli. Lumawak na. Maganda ang daloy ng dugo. Isara ang sugat. Tumingin sa 12-40. Nang magising ako, nasa recovery room ako. Tinanggal ni Dr. Marilen ang mask. Malaking butil ng pawis, ngunit malawak ang ngiti. Tapos na, sir. Wala nang blood clot. Malakas na po kayo. Napuno ng luha ang mata ko. Doktor, bakit napakabilis? 12 at kalahating minuto ang una, mas mabilis pa ngayon. Tumawa siya, malinaw ang boses. Dahil sanay na po ang team namin sa mas mahihirap na kaso batang pasyente, matatanda, dayuhan. Hindi po kami sumusuko, buhay po ang buhay, hindi kami namimili. Nagdala ng buko juice si Ate Liza. Inom po kayo, sir. Sariwa mula sa likod ng ospital. Malamig at nakakapresko. Humigop ako, tumingin sa paligid. Ang medical team ay nakatayo. Pumapalakpak ng mahina. Ang batang doktor ay nagbigay ng thumbs up. Congratulations po, sir. Umupo ako. Niyakap si Dr. Marilen. Salamat. Binigyan mo ako ng buhay ng 2 beses. Hinaplos niya ng dahan-dahan ang likod ko. Ang team po. Hindi lang ako. Nang hapong iyon, nakapaglakad ako. Dinala ako ng doktor sa control room. Ang monitor screen ay nagpapakita ng data ng mga pasyente sa buong ospital. Ang graph ng puso ay tumitibok ng rhythmic. Gumagamit po kami ng AI, pero ang doktor po ang gumagawa ng huling desisyon, hindi ang makina. Nagtanong ako, bakit hindi po bumili ng bagong kagamitan? Kaya kong magbigay ng pera. Umiling siya, mahalaga po ang magaling na tao kaysa sa magandang makina. Nagsasanay po kami. Nagpapadala kami ng mga doktor para mag-aral at ibinabalik ang kaalaman. Hindi kami naghihintay ng mamahaling bagay. Kinagabihan, umupo ako sa hardin ng ospital. Ang mga bata ay naglalaro, ang mga nurse ay nakikipaglaro sa kanila, tumatawa ng malakas. Ang amoy ng sampagita ay lumutang. Naalala ko ang Saudi, marangyang ospital pero malamig. Dito, luma pero puno ng init. Dumating ang kalihim ko. Sir, sikat sa buong mundo ang balita. In-interview po ng BBC si Dr. Marilen, Filipino female doctor. Gumawa ng himala ng 2 beses sa 3 araw. Nagpadala na po ang Saudi ng eroplano para sunduin kayo. Ngumiti ako. Sinabi ko sa kanya, mananatili ako ng 1 pang araw. Gusto kong matuto. Nang gabing iyon, napanaginipan ko ang malinaw na batis na dumadaloy sa disyerto. Mga puno ng datiles na berde. Nakatayo si Dr. Marilen, nakangiti. May hawak na puso na tumitibok ng malakas. Nagising akong nakangiti. Siguro, ang akala kong kahinaan ay kalakasan. Kinabukasan, dumating ang doktor, kasama ang team dala ang magandang balita. Normal po ang blood results. Malakas na po kayo. Makakauwi na po kayo bukas. Tiningnan ko siya. Doktor, mali po ako sa simula pa. Akala ko luma ito, pero ang puso pala nito ay mas malakas kaysa sa kahit saan. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Salamat po, pero kailangan po ninyong alagaan ang sarili niyo, sir. Kumain po ng Pinoy food, maglakad, mag-ehersisyo para maiwasan ang stress. Nagturo siya kung paano gumawa ng salad na may bagoong. Tumawa ako. Doktor, magbubukas ako ng Pinoy restaurant sa Riyadh. Ngumiti siya. Health po muna. Pero alam ko sa puso ko, hindi ito ang katapusan. Mayroon pa akong dapat matuklasan. Nang araw na iyon, nagdesisyon akong manatili pa, hindi bumalik agad sa Saudi. Tumawag ang kalihim ko sa anak ko. Gusto pa pong matuto rito ng dad mo. Tumawa siya. Nagbago po si dad. Dati, minamaliit ang Pilipinas. Ngayon, gusto na. Ngumiti ako. Oo, nagbago ako. Dinala ako ni Dr. Marilen sa ibang bahagi ng ospital, pediatric ward.
Ang maliliit na bata ay nakahiga sa kama, may IV line, ngunit nakangiti. Ang mga nurse ay umaawit ng lullaby na Pilipino. Ang batang ito, taga-probinsya. Heart leak, free surgery po, tinulungan ng gobyerno. Tiningnan ko ang bata, malalaki ang mata. Hinawakan niya ang kamay ko. Salamat po kuya, sabi niya sa Tagalog, ngunit naintindihan ko. Napuno ng luha ang mata ko. Sa Saudi, malamang naghihintay na ng kamatayan ang batang ganito. Dinala niya ako sa research room. Scientists na nakasuot ng lab gown ay nag-examine ng blood samples. Gumagamit po kami ng genetics para tulungan kami na mag-analisa ng sakit sa puso. Prevention po, hindi lang cure. Hindi po mamahalin, pero nakakaligtas po ng libu-libong buhay. Nagtanong ako, bakit hindi niyo po ibenta ng mahal tulad ng mga Western company? Ngumiti siya, para po sa mga Pilipino at para po sa mundo. Naglalarawan po kami ng kaalaman. Nang hapong iyon, naglakad ako ng mag-isa sa paligid ng ospital. Nakita ko ang donation sign. Mga dating pasyente, mga vendor, mga estudyante ang nagbibigay ng pera. Hindi malaking halaga, pero tuloy-tuloy. Sinabi ng nurse, dito, lahat po ay nagtutulungan. Hindi lang po umaasa sa gobyerno. Naalala ko ang sarili ko. Bilyon-bilyong pera, pero nag-donate ba talaga ako ng tapat? Kinagabihan, inimbitahan ako ni Dr. Marilen sa bahay niya para maghapunan. Punta po kayo sa bahay namin. Malapit lang. Magluluto po ako ng Pinoy food para tikman nyo. Nagulat ako, pero pumunta. Ang kotse ay dumaan sa suburb, bahay kubo. Hardin ang gulay sa likod. Ang amoy ng nilutong kanin ay lumutang. Ang asawa niya ay sumalubong. Ang dalawang anak na babae, 10 at 8 taong gulang, ay nakangiti. Hello po, Lolo. Wooden dining table, sinigang na hipon, lechon kawali, mango salad, bagoong, maasim, matamis, at malinamnam ang lasa. Natuwa ako sa pagkain. Napakasarap. Kayo po ba ang nagluto? Tumawa siya. Opo. Pagkatapos po ng trabaho, nagluluto po kami. Budget-friendly po at masaya. Sinabi ng asawa niya. Pagod po ang asawa ko araw-araw pero hindi po nagrereklamo. Tinutulungan po ang mga pasyente hanggang gabi. Sabi ng panganay na anak, gusto ko po maging doktor tulad ni mama. Tumulong sa tao. Tiningnan ko ang simpleng pamilya. Masaya, iba sa marangya, ngunit malungkot na palasyo ko. Nang gabing iyon, matagal kaming nag-usap. Nagkuwento siya tungkol sa buhay niya. Lumaki sa probinsya. Mga magsasaka ang magulang, nag-aral ng husto, nakakuha ng scholarship sa Amerika. Nakita ang malawak na mundo, ngunit bumalik sa Pilipinas dahil kailangan ng doktor dito. Nagtanong ako, hindi po ba kayo nang hihinayang sa mas mababang suweldo? Umiling siya. Hindi po mabibili ng pera ang buhay, sir. Pero ang pagtulong sa tao, mabibili ang happiness. Ang mga salita niya ay tumagos sa akin. Naalala ko ang negosyo ko sa langis. Pera, ginto, pero ang kalusugan ko ay halos masira. Bago ako umalis, binigyan niya ako ng herbal tea para inumin araw-araw para lumakas po ang puso niyo. Niyakap ko siya. Doktor, hindi ka lang doktor, kundi isang guro. Pagbalik sa hotel, sumulat ako ng liham sa anak ko. Anak, marami akong natutunan mula sa mga simpleng tao rito. Kailangan nating magbago. Tulungan ang mas maraming tao. Pero kinaumagahan, masamang balita. Sumidhi ang aking kondisyon, matinding sakit, natumba sa silid. Nagulat ang kalihim ko, tumawag ng ambulance. Mabilis na dumating si Dr. Marilen. Malaking blood clot. Kailangan ng emergency surgery ulit. High risk ito. Namutla ako. Doktor, natatakot ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Magtiwala po kayo sa akin. Nalampasan po natin ng 2 beses. Sama-sama po tayo ngayon. Iginulong sa operating room. Ang orasan ay nagsimula. 13 minuto. Ang liwanag ng operating room ay maliwanag. Ang tunog ng ventilator ay tuloy-tuloy. Nakahiga ako ng tahimik. Pumasok ang anesthesia, ngunit gising pa rin ang isip ko. Nagsuot ng gloves si Dr. Marilen. Matatag ang boses. Team handa na. Check ang pulso. Simulan ang pagbilang. Ang orasan sa dingding ay tik-tik-tok. Unang segundo, ang needle ay tumusok sa vein. Baluun ay lumawak. Malaking clot ay malinaw, sinipsip palabas. Sumagot ang nurse. Nasisipsip na po.
Dumadaloy na ang dugo. Ika-5 segundo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tumunog ang monitor, irregular heartbeat. Bigyan ng gamot, sabi niya. Hindi siya nagpanik. Matatag ang kamay. Nagdagdag ng stent, pinalawak pa. Ang team ay kumilos na parang makina, ngunit puno ng buhay. Ang batang doktor, kumpleto na ang posisyon. Isara ang sugat, tumingin sa 12.5. Huminga siya ng malalim. Tapos na. Normal na ang puso. Mahinang palakpakan sa operating room. Nang magising ako, nasa ICU ulit. Nakaupo si Dr. Marilen. Pula ang mata, pero nakangiti ng malapad. Ligtas na po kayo, sir. Ito ang pinakamabigat, pero nanalo ang team namin. Hinawakan ko ang kamay niya. Umiyak ako. Doktor, 3 beses. Binigyan mo ako ng bagong buhay. Pinunasan niya ang luha. Hindi po ako, ang team po, at kayo po ang lumaban. Nagdala si Ate Liza ng soup. Kain po kayo. Kalabasa soup para sa puso. Mainit at mabango. Humigop ako, nakaramdam ng lakas. Dumating ang kalihim ko. Sir, balita sa buong mundo. 3-minute miracle, 3rd time. Philippine doctor saves Saudi billionaire. Nag-live broadcast ang BBC. Gulat ang mundo. Ngumiti ako. Sinabi ko sa mundo, ang Pilipinas ay hindi lang tourism, kundi bahay ng pag-asa. Nang hapong iyon, nag-usap ang medical team. Ikinuwento nila ang likod ng kuwento. Mabigat po ang kaso nyo. 3 clots, pero handa po kami. Nagsasanay po kami, simulation araw-araw. Nagtanong ako, bakit po ang bilis, kahit luma ang kagamitan? Ngumiti ang batang doktor. Dahil po sa puso, nakikita po namin ang pasyente na parang pamilya, hindi lang kaso, at ang technology, naglalarawan po kami, hindi kami nagdadamot. Kinagabihan, naglakad ako sa hardin. Ang bata ay tumakbo. Lolo, gumaling na kayo. Niyakap ko ang bata. Salamat anak, malakas ako dahil sa doktor ng Pilipinas. Ang amoy ng bulaklak ay lumutang. Ang tunog ng sikada ay umaawit. Umupo ako, nakatingin sa ilog. Ang bangka ay dumaan, ang bandila ay kumakaway. Bulong ko, paano nangyari ito? Nang gabing iyon, bumisita si Dr. Marilen. Makakauwi na po kayo bukas. Pero bago kayo umalis, gusto ko po makita niyo ito. Dinala niya ako sa conference room. May mga dating pasyente na nagtipon. Mga Pilipino, mga dayuhan. Nagkuwento sila kung paano sila tinulungan ng doktor. Tinulungan ng doktor ang anak ko ng libre. Mula ako sa India, mas magaling ang doktor ng Pilipinas kaysa sa amin. Nakikinig ako, lumuluha. Ito ang sistemang wala sa Amerika. Bago matulog, sumulat ako ng check para mag-donate sa ospital, para bumili ng bagong kagamitan at scholarship para sa mga bata. Tinanggap niya, salamat po, pero ang pagbabago po ng puso niyo, ang pinakamalaking regalo. Huling umaga sa ospital. Niyakap ko ang team. Salamat. Tinuruan niyo ako. Ang true greatness ay hindi pera, kundi puso. Dinala ako ng kotse palabas. Tumingin ako pabalik sa lumang gusali, ngunit maliwanag ito. Isang kandila ang naiwan sa aking puso. Ang eroplano ay naghihintay sa NAIA. Pero bago ako sumakay, tumawag ako sa anak ko. Anak, babaguhin ko ang negosyo. Mag-invest ako sa medisina para tulungan ang tao. Sumagot siya, nagbago ka na talaga dad. Salamat po sa Pilipinas. Habang nasa eroplano, nakatingin ako pababa. Ang Maynila ay maliit, ngunit malaki sa aking puso. Alam ko, ito ang simula. Bumalik ako sa bahay ng may bagong puso. Ang eroplano ay lumipad mula sa Naya, Maynila. Unti-unting lumiit ang lungsod sa ilalim ng pakpak. Ang mga ilaw sa gabi ay kumikislap, parang mga bituin na nahulog sa lupa. Nakaupo ako sa pribadong cabin, ngunit ang puso ko ay nandoon pa rin. Ang lumang ospital, si Dr. Marilen na nakangiti ng banayad, ang team na hindi sumusuko, nakaupo ang kalihim ko sa tabi ko. Sir, sikat pa rin ang balita. In-interview po ng BBC si Dr. Marilen. Sabi niya, hindi po sila nagtatrabaho para sa fame, kundi para sa life. Pinag-uusapan na po ng mundo ang Pilipinas. Ngumiti ako. Nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga puting ulap ay lumulutang ng dahan-dahan. Bulong ko, hindi ako makapaniwala. Habang lumilipad, hindi ako makatulog. Ang imahe ay sumulpot. Ang tuyong disyerto sa Saudi, ang marangyang palasyo.
Ngunit ang puso ko ay tuyo rin. Binibili ng pera ang lahat, maliban sa kalusugan, maliban sa tunay na kaligayahan. Ngayon, ang puso ko ay tumitibok ng malakas. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bagong pakiramdam, humility at respect. Lumapag ang eroplano sa Riyadh. Ang hangin ay mainit at tuyo. Ang amoy ng buhangin ay lumutang. Niyakap ako ng mahigpit ng anak ko at pamilya. Dad, masaya kami na nakabalik ka. Ikuwento mo sa amin. Ikinwento ko ang lahat. Ang emergency, ang lumang ospital, ang babaeng doktor, ang 3 himala. Malalaki ang mata niya habang nakikinig. Dati, sinabi mo na undeveloped ang Pilipinas. Nagbago ka na, tumango ako. Oo anak, nagkamali ako. Ang greatness ay hindi matataas na gusali, kundi ang puso ng tao. Nang gabing iyon, sa palasyo, nakaupo ako sa office, nakatingin sa anak ko. Oil Empire. Ngunit dati, malungkot ako. Ngayon, tumawag ako kay Dr. Marilen sa video call. Doktor, nakauwi na ako. Ang puso ko ay maayos. Salamat ulit. Ngumiti siya mula sa screen, isang simpleng wooden house. Masaya ako, sir. Alagaan niyo po ang sarili niyo at magpadala po ng balita. Futan. I was so. Nagtanong ako, Doktor, ano po ang nagpapalakas sa inyo para lumaban? Tumahimik siya sandali. Nang bata po ako, nagkasakit sa puso ang tatay ko. Walang pera ang doktor para gamutin. Namatay si tatay. Nangako ako na hindi ko hahayaan na mamatay ang sinuman dahil sa kahirapan. Ang mga salita niya ay tumagos sa akin. Tumahimik ako. Doktor, hero ka. Kinabukasan, nagmeeting ako sa board of directors ng kumpanya. Tiningnan nila ako. Ginoong Al-Rashid, sikat ang balita. Paano tayo sasagot? Tumayo ako. Magbabago tayo. Mag-invest tayo sa ospital sa Saudi. Sistema na katulad ng Pilipinas. Libreng paggamot para sa mahihirap at magpapadala tayo ng mga doktor para mag-aral sa Pilipinas. Tumahimik ang silid at pagkatapos pumalakpak sila. Ngumiti ang anak ko. Dad, ito ang bagong legacy. Nang hapong iyon, nagpunta ako sa mosque. Lumuhod, nagdasal. Salamat Allah sa pagpapadala sa akin sa Pilipinas para turuan ako ng leksyon ng buhay. Ang hangin sa disyerto ay humihip, ngunit malamig ang puso ko. Kinagabihan, nakaupo ako sa hardin ng palasyo, puno ng datiles, maliit na fountain. Nag-utos ako na gawing katulad ng hardin ng ospital sa Pilipinas. Ang amoy ng bulaklak ay lumutang. Sumulat ako ng liham sa gobyerno ng Pilipinas. Salamat sa pagliligtas ng buhay ko. Magpapadala ako ng scholarship para sa mga batang Pilipino na mag-aaral ng medisina. Nang gabing iyon, napanaginipan ko si Dr. Marilen na nakatayo sa gitna ng disyerto, may hawak na berdeng puno. Sir, malakas ang puso niyo dahil sa compassion. Nagising akong nakangiti. Alam ko na ang universal truth. Ang tunay na kadakilaan ay ang pagbibigay, hindi ang pagtanggap. Parang malinaw na tubig na naghuhugas sa buhangin. Nagpapasigla sa disyerto. Tumayo ako, tumawag sa anak ko. Bukas, lilipad tayo ulit. Hindi dahil sa sakit, kundi para magpasalamat at matuto. Ang pribadong jet ko ay lumipad muli, patungo sa Maynila. Sa pagkakataong ito, hindi emergency, kundi may pusong puno. Nakaupo ang anak ko sa tabi ko, excited. Dad, gusto ko makita ang ospital na nagpabago sa iyo. Ngumiti ako. Oo anak, at gusto kong makita ang taong nagpabago sa atin. Lumapag ang eroplano sa Naiya. Sinalubong kami ng mga opisyal tulad ng dati, matata sa Arabe. Dinala kami ng limousine sa ospital. Naghihintay si Dr. Marilen sa harap, malawak ang ngiti. Niyakap niya ako ng mahina. Welcome back, sir. Malakas po ba kayo ngayon? Tumawa ako. Napakalakas. Salamat, doktor. Dinala niya ako sa ospital. Parehong gusali, pero iba na ang tingin ko. Luma ang dingding, pero malinis. Nakangiti ang mga nurse. Ang mga bata ay naglalaro. Ibinigay ko ang malaking check para sa bagong kagamitan at scholarship ng mga bata. Tinanggap niya. Kumikislap ang mata. Salamat po, pero ang pagpunta niyo po ang inspiration. Nagtipon ang medical team, pumalakpak. Ikinuwento ko sa kanila. Sa Saudi, gagawa kami ng ganitong ospital. Magpapadala kami ng mga doktor para mag-aral, maglalarawan ng kaalaman.
Nagbigay ng thumbs up ang batang doktor. Masaya po kami. Matututo po tayo sa isa't isa. Nang hapong iyon, dinala ako ng doktor sa bahay niya. Parehong pamilya. Nagluto ang asawa. Tinanggap ng mga anak na babae. Wooden table. Ginataang laing. Adobo. Natuwa ang anak ko sa pagkain. Napakasarap, Dad. Gusto ko mag-aral dito. Tiningnan ko ang anak ko. Oo, mag-aral ka ng medisina. Tulungan ng tao tulad ni doktor. Kinagabihan, nakaupo kami sa tabi ng ilog Pasig sa bahay ng doktor. Ang mga floating lantern ay lumulutang. Ang amoy ng incense ay lumutang. Nagkuwento siya, "Sir, ang buhay ay connection, hindi separation. Tumitibok ang puso natin dahil sa dugo. Dumadaloy ang dugo dahil sa mga vein. Ang tao ay ganoon din." Tumahimik ako. Naalala ko ang disyerto. Dati, tuyo, pero kung may tubig, magiging berde. Doktor, tinuruan mo ako. Ang compassion ang tubig na naghuhugas sa arrogance. Nang gabing iyon, kinausap ko ang anak ko. Dati, akala ko pera ang lahat. Pero ngayon, alam ko, mas mahalaga ang puso ng tao. Babaguhin natin ang kumpanya. Mag-invest sa health, hindi lang sa langis. Tumango siya. Handa ako. Tinuruan tayo ng Pilipinas na lumago ng magkasama. Bago matulog, tiningnan ko ang North Star sa Maynila. Parehong bituin sa Riyadh pero mas maliwanag dahil maliwanag ang puso ko. Kinabukasan, nagpunta ako sa simbahan ng Quiapo. Ang sikat ng araw ay sumikat sa dambana. Ang amoy ng incense ay lumutang. Ang mga tao ay nagdarasal ng tahimik. Umupo ako, nag-meditate sa unang pagkakataon. Kalmado ang isip ko. Hindi nag-iisip ng negosyo, kundi salamat lang. Nang hapon, nagpunta ako sa palengke. Bumili ng mga souvenir, silk, spices. Ang mga vendor ay nakangiti. Salamat sa pagbalik. Bumili ako ng marami para sa pamilya ko. Kinagabihan, inimbitahan ako ng doktor na magpalutang ng floating lantern sa Ilog Pasig, banana leaf raft, bulaklak, kandila. Nagpalutang ako, nagdasal. Nawai maging malakas ang puso ng lahat dahil sa compassion. Ang lantern ay lumutang, ang liwanag ay kumikislap, nawala sa agos. Huling gabi, matagal kaming nag-usap. Doktor, uuwi ako pero ang puso ko ay mananatili dito. Ngumiti siya. Nagbago ang puso nyo, magbabago ang mundo. Kinaumagahan, naiya ulit. Pero sa pagkakataong ito, nakatayo ako ng tuwid. Nakatingin sa malaki, malinis na paliparan. Ang mga opisyal ay yumuyukod, nakangiti. Naghatid sa akin si Dr. Marilen, ang medical team, si Ate Liza. Ang batang pasyente ay may hawak na bulaklak. Goodbye, Lolo. Bumalik po kayo. Niyakap ko ang bata. Umiyak ako. Babalik ako. Dadalhin ko ang apo ko para mag-aral dito. Nagbigay ako ng regalo herbal medicine na Pilipino, silk sa team. Salamat sa pagbigay ng bagong buhay. Tinanggap niya, pamilya na po namin kayo. Niyakap ng anak ko ang doktor. Salamat sa pagtulong kay Dad. Mag-aaral ako ng medisina. Magsasanay ako dito. Ngumiti siya. Welcome. Kailangan ng mundo ng mga kind-hearted doctor. Bago ako sumakay sa eroplano, lumingon ako sa Pilipinas. Magulo ang Maynila, pero puno ng buhay. Ang Ilog Pasig ay dumadaloy, parang ugat na nagdudugtong sa lahat. Sa eroplano, sumulat ako ng journal. Mula sa mayabang na bilyonaryo, patungo sa isang mapagpakumbabang tao, tinuruan ako ng Pilipinas. Ang true greatness ay ang pagbigay ng buhay, hindi ang pag-ipon ng yaman. Ang puso ko na dating nakabara, malinaw na ngayon dahil sa compassion. Ang eroplano ay lumipad. Ang Pilipinas ay lumiit, ngunit malaki sa aking puso. Nang dumating kami sa Riyadh, nagdeklara ako, ang kumpanya ng Al Rashid ay mag-invest sa ospital ng Pilipinas. Magtatayo ng branch sa Saudi, libreng paggamot para sa mahihirap, magpapadala ng exchange doctors. Tinaw, ikanom, aneng tu, nagulat ang media, pero ngumiti ako. Ito ang sagot ko sa himalang natanggap ko. Makalipas ang isang buwan, binuksan ang unang ospital, Pilipinas-Saudi Awa. Dumating si Dr. Marilen para mag-select ng team. Ang anak ko ay nag-aaral ng medisina sa Pilipinas, unang taon. Madalas akong bumalik sa Pilipinas, hindi dahil sa sakit, kundi para magturo.
Magkuwento ng karanasan sa mga bata. Huwag maging mayabang. Matuto sa lahat. Malawak ang mundo. Kailangang bukas ang puso. Isang gabi, nakaupo ako sa disyerto, nakatingin sa mga bituin, parang sa Maynila. Nagpalutang ako ng lantern sa isip ko. Salamat, Pilipinas, sa paghuhugas ng dilim sa pamamagitan ng liwanag ng compassion. Ang bagong buhay ay nagsimula. Mula sa emergency landing, patungo sa pagbibigay ng puso. Siguro, ang himala ay hindi ang 3 minuto, kundi ang pagbabago ng puso forever.